at mapanganib ang kanyang kliyente, kaya iba ang magiging paraan ng pag-aresto dito. Ayon pa kay Villarreal, ang pahayag na ito ay pwedeng katumbas ng shoot on sight o shoot to kill. Nako, yari. Oh. Diba? O yari. Yari ito. Kumbaga, kasi sinasabi ng iilan, itong si Atong Ang, mga pre, ay makapangyarihang tao ito, maraming koneksyon, maraming pera, at saka yung mga bodyguards yan, armado, syempre. So kung in case na malabasan po ito ng warrant of arrest, diba, mag-iingat po yung ating kapulisan. Talagang dubling ingat po, at saka tripling ingat, kahit pa 4 na ingat, 5 ingat, diba, gagawin po yan ng ating kapulisan kasi itong si Atong Ang, delikadong tao ito. Diba? Yun po. So, dapat lang po talaga na gawin yon ng ating kapulisan na talagang mag-ingat po sila ng doble-doble. Diba? So, eto po yung ating bibigyan ng reaksyon ngayon mga pre. Pero syempre, ayan kung hindi ka pa nakakapag-like, share, subscribe, o mag-like ka na dyan, kalimbagin nyo na yan. At saka turuan natin itong yung nakapin. Oh. Ulol daw, ulol. Sabi ni Joey TV, bobo. Dapat letter U yan, hindi O-L-O-L. Ulol, bobo. Basta DDS talaga, hampas lupang kulangot. Wala na, binura na ipipin ko sana. Ayan, nakapin. Oh, lol. Oh, lol. So, eto na. Pakinggan natin ang balitang ito, mga pre. Sa atin pa rin po mga headliners, binatikos ng negosyanteng si Charlie Atong Ang anunsyo ni DLG Secretary John Vic Remulla. Ay, binatikos si Remulla. Wait lang. Okay. So, binatikos, matapang si Atong Ang. Dapat nagpapakumbaba ka na lang. Ha? Dapat nagpapakumbaba ka kasi ikaw na itong sinampahan ng kaso tapos ngayon babatikusin mo pa. Okay. Ngayon, i-analyze po natin ang balitang ito. Okay, tuloy. Na nalalapit na ang paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Sinabi ni Attorney Gabriel Villarreal, abogado ni Ang pahayag ni Remulla na sa isang cabinet official ay alter ego ng presidente ay pwede umanong magsapanganib sa buhay ng kanyang kliyente. Bakit? Pangamba nila dahil sa sinabi ng kalihim na armado at mapanganib ang kanyang kliyente, kaya iba ang magiging paraan ng pag-aresto dito. Iba magiging paraan. Ako, i-analyze po natin yan Sa pag-analyze ko po dyan, mapanganib naman po talaga si Remulla. Si Atong Ang. Diba? Ay natural, may mga bodyguards po yan at mga armado yan. Kung malabasan ng warrant of arrest yan, mag-iingat lang po yung ating mga kapulisan. Pero hindi po ibig sabihin na in-announce po ni Remulla, okay? John Vic Remulla, in-announce po niya na may shoot to kill. Wala pong ganon, ha? So, ang sinasabi lang, magiging iba yung pag-aresto. Okay? Yung pag-aresto dito kay Atong Ang kung malalabasan ng warrant of arrest. Pagkakaintindi ko dyan, magdodobling ingat po. Ingat, dobling ingat. Okay? Wala pong sinabi si John Vic Remulla na magkakaroon ng shoot to kill dito kay Atong Ang. Wala pong ganun wala pong ganun. So, grabe naman makapag-react itong lawyer ni Atong Ang. Relax lang kayo. Diba? Hindi naman po ganun yung gobyerno natin na ipapapatay ka na lang, sasabihin nanlaban ka, hindi po ganun ang gobyerno ni PBBM. Diba? Diba? Mas maganda nga, di ba? Alam ko ngayon pag malalaking tao po yung inaaresto nitong mga nasa natin, gobyerno, meron po silang dashcam.
or ang tawag doon, camera, o body cam. O, nilalagay po yan sa katawan, body cam nga po eh. Tapos susugod sila doon. So, para may ebidensya na walang, kumbaga, kung manlaban man, edi mababaril. Kung hindi man lalaban, edi buhay. Ganun lang naman po yan eh. At least may ebidensya. Di katulad kay Digong noon, na wala po talagang ebidensya. Tapos sasabihin na lang na nanlaban eh. Kahit hindi nanlaban, sige, nanlaban daw. Diba? So, tuloy natin. Ayon pa kay Villarreal, ang pahayag na ito ay pwedeng katumbas ng shoot on sight o shoot to kill. Order laban kay Ang. Kayo yung may sabi niyan. Kayo yung may sabi niyan, hindi po si John Vic Remulla. Hindi ko po pinagtatanggol si John Vic, wala po akong kinakampihan dito. Pero, syempre, lawakan po natin yung pag-unawa natin. Lawakan na lang po natin, di ba? Wala namang ganun pahayag yung tao, tapos igigit nyo na parang ganun na nga. Parang, yung statement ni Remulla is parang shoot to kill na rin. Wala pong ganun, magkaiba po yun. Kayo naman mahilig kayo gumawa ng kwento. Tawag naman po, ganon. Ano daw? Nagdadalawang isip ako na magkapatid na Remulla sa kaso ni Cabral. Kay nahinala, sabi ni Marites. Ayan. Marinig natin mismo sa kanya, maniniwala tayo. Tuloy natin to. Nakakapagtaka rin ang mga ganitong pahayag gayong wala pa namang warrant of arrest na inilalabas ang korte laban sa kanyang kliyente. Pero sure ball kasi yan na malalabasan ng warrant of arrest yan. Diba? Malalabasan at malalabasan yan. Ganun yun. Kaya nga, nag-advance na siguro itong si Remulla. In-advance niya na kung may warrant na, edi mukhang ganun yung mangyayari. Wala naman sinabing papatayin ka. Uhulihin ka lang, dobling ingat lang. Diba? Muling tiniyak po ni Atty. Villarreal na nasa bansa si Ang, patunay na nakikipagtulungan sila sa mga otoridad. Una rito'y kinumpirma ng DOJ na isinampa sa magkakahiwalay na korte sa Batangas at Laguna ang mga kaso laban kay Ang at iba pang kapwa akusado nito. Ayaw! Kayo mga pre, anong reaction nyo dyan? Ayan, comment down below, at least na-explain na po natin, pero dapat makakuha pa rin po ng hustisya yung mga sabungero na yung bangkay nila, tinapon na lang sa dagat. Dapat makakuha po rin po yung mga yun ng hustisya. Mapanagot yung may sala. Diba? Kasi may mga nakuha ng buto, si Atong Ang inakusahan nun na dito talaga pinatapon yung mga buto ng tao. Ang itinuro ko si Atong Ang. Tapos pumunta na ngayon yung mga natin, nag-dive sa dagat. Tapos may nakuha nga silang doon, buto ng tao, itim-itim na nga eh. So tumutugma po yung sinasabi or yung pagturo kay Atong Ang. Ang ayaw ko lang na ginagawa nila, bakit pa pinagsasabi sa media sa paglabas ng warrant? Parang binigyan nila ng oras yung kriminal na makatakas at makatago. Ano po kasi yan yung publiko po kasi, kumbaga, kailangan din po malaman ng publiko kung ano po yung update. Oo. Yun po yun. Pero hindi naman po sinabi dito na kung kailan lalabas yung warrant. Wala po. Wala po sinabi kung kailan lalabas yung warrant ni Atong Ang. Yun lang. Kasi kailangan malaman ng publiko yan eh. 'Di ba? Kung kailan, kasi ang tagal na yan. Ilang buwan na. Last year pa yan. Yung kaso na yan ni Atong Ang, 'di ba? So, yun lang. So, kayo, ano reaction niyo dito? Comment down below at move na po tayo sa next topic. Meron po tayong TikTok dyan. May Facebook po tayo. Magkita-kita po tayo dyan. Ayan at salamat po sa inyong sa inyong sa mga nag-share, nag-like ng ating video. Maraming salamat po. At minsan magkita-kita naman po tayo diyan sa sa Facebook, sa TikTok. Ayan, active po tayo diyan wala po tayong kapasensya na kahapon, wala tayong live kasi
May sipon po ako at may lagnat. Oh, nilagnat. So, ayan, next topic po tayo.